Hirit ni Catherine Bernardo kay Alden Richard, hindi ka superhero, battle at a time. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Hindi na nahiyang magtanong si Catherine Bernardo kay Alden Richard tungkol sa kahit anong bagay ngayong mas naging close pa sila sa isa't isa. Matapos mag-shooting ng ilang linggo sa Canada para sa reunion movie nilang pelikulang Hello Love Again under Star Cinema and GMA Pictures, inamin ni na Alden at Catherine na marami silang natutunan sa isa't isa. Mas nakilala at mas lumalim pa raw ang special friendship ng Kathleen sa isa't isa mula nang gawin nila ang Hello Love Goodbye noong 2019. He's just amazing. Hindi ko lahat kaya. Hindi ko kaya kung paano yung ginagawa niya. Minsan kapag napapagod ako, tapos titingnan ko siya, iisipin ko, ito nga hindi nagre-reklamo. Chika pa ni Catherine sa panayam ng 24 oras. Dugtong pa ng kapamilya star. Ang dami kong natutunan sa kanya. Kapag kailangan mo ng advice, you just talk to him. Hindi ako nahiyang magtanong sa kanya, like hindi ko kailangang i-filter yung mga question ko because I know na hindi siya ma-offend also, aniya pa. Para naman kay Alden, maraming nagbago sa mga pananaw niya sa buhay mula nang maging close sila ni Catherine. One thing that she made me realize is don't life too seriously. Siya yung nagpaparealize sa akin na it's okay to say no. At times, valuing your time for yourself, time for your loved ones, say pa ni Alden. Dagdag pa niya, take everything one day at a time. Hindi ka superhero, one battle at a time. Showing na ang Hello Love Again sa November 13 mula sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana. At sa kabilang banda, Catherine ibinuking si Alden, gusto nang magkabibing ni Tisoy. Feeling ni Catherine Bernardo sa pagitan daw nila ni Alden Richard, baka raw ang Asia's multimedia star ang mauunang magpakasal at mag-asawa. Katwiran ng kapamilya superstar, mas matanda raw kasi sa kanya si Alden at gusto na rin daw ng kanyang leading man sa pelikulang Hello Love Again na magkaroon na ng baby. Sumabak ang tambalang Kathleen sa Who is Most Likely challenge kung saan isa sa mga tanong ay, who's going to get married first? Inamin ni Catherine na hindi pa siya ready na magkaroon ng sariling pamilya, kaya ang sagot niya ay ayoko pa Tisoy, tawag ng actress kay Alden. Feeling ko si Tisoy kasi 33 na tapos gusto nang magka-baby ni Tisoy. Go mo yan, ang panunukso pa ni Catherine at kay Alden. Sagot naman sa kanya ng kaposo star, go natin, sige go na lang. Matatanda ang sinabi ni Catherine sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda na ang ideal age niya sa pagpapakasal ay 34 pero handa na siya ngayong magmahal uli. Halos isang taon makalipas ang breakup nila ni Daniel Padilla pero ang paniniwala naman ng kanilang fans, may relasyon na raw ang dalawa at ayaw lang ibandera sa publiko para iwas chismis at intriga. Ang sabi naman ng ilang malalapit sa Catherine, tuloy pa rin daw ang panliligaw ni Alden kay Kat hanggang sa ngayon. Sa isang interview kay Alden, sinabi nitong mas gusto niya munang maging private kung ano man ang relasyon nila ni Catherine. What me and Catherine have right now is I should say really deep, and since I got a chance to really know her now personally, ang dami ko pong na-discover sa kanya. Showing na ang Hello Love Again sa mga sinihan nationwide mula sa November 13. At sa kabilang banda, biniwa na idol si Catherine. Malaking part siya kung sino ako ngayon. Pangarap ng leader na si Bini Juana. Robles na magkakulab sila sa isang acting project ang box office queen na si Catherine Bernardo. Idol na idol ni Bini Jo ang tinaguri ang multimedia star ng bagong henerasyon na naging inspirasyon daw niya mula pa noong nagsimula pa lamang siya sa pangarap. Sa pamamagitan ng kanyang ABS-CBN kay Joe ay naikwento niya ang short stint niya noon sa larangan ng pag-arte bago pa siya makilala bilang member ng Bini. Inalala niyang naging acting experience niya sa hit Kapamilya afternoon drama na Kadinang Ginto na pinagbinanahan ni Kyle Echari, Andrea Brillantes, Seth Fidelin at Francis Diaz. Na-miss ko lang yung taping days noon, though saglit lang po ako noon before pa po iyon ng Star Hunt auditions. Akala ko po kasi iba na part ng audition ko kung paano ako nakasama sa grupo. Ang pahayag pa ni Bini Jo sa naturang panayam. Dagdag pa niya, gusto kong gawin yung first love ko yung acting po. Iba po yung ano ng puso ko, acting po. Pero alam ko marami po akong kailangang matutunan doon. At kung magbibigyan daw siya ng pagkakataon ng makaarte, uli sa harap ng kamera, ang dream collab niya ay with Catherine Bernardo po. Malaking part po kasi kung sino ako ngayon si Ate Kat. Parang pagkabata ko sa kanya umiikot mundo ko. Ultimo commercials niya sa ulo ko. Pagmamalaki pa ng dalaga. Pagdating naman sa pagkanta at pagpe-perform, wish niya na makakulab ang P-pop singer na si Yang Constantino. Yung range ng boses niya doon ako very relaxed at nangangas po kasi.
Samantala, natanong din ni Bini Jo kung mahirap at super challenging ba ang maging leader ng pinakasikat ng P-pop female group sa bansa. Honestly, hindi po. Lahat po kami ay may qualities ng pagiging leader. Although may mga times po ako na talaga po yung titimbang. Siyempre, half ng group ganito ang gusto. Kalahati ito, doon ako nahihirapan. Minsan naman ako lang yung naiiba. Yung opinion tapos sila ganito, aniya. Sa pagkakataong nagkaroon sila ng diskusyon bilang grupo, mini-message ko talaga yung thoughts ko. Kahit alam nilang majority wins yung role namin as a group, parang alam nila. Very important po talaga yung communication po. Kasi gets ko din yung hirap for them to accept guidance sa younger sa kanila. Paliwanag pa ni Joe, abangers na ang fans ng Bini sa kanilang next Grand Universe concert sa Araneta Coliseum ngayong November. Kaya naman todo na naman ang kanilang paghahanda. Pagkatapos nito ay magpapahinga na sila for Christmas break. Say ni Joe, looking forward na siyang umuwi sa bahay ng kanyang pamilya sa Laguna. Christmas po yung last uwi ko nung Pasko, pero syempre hindi pa ganito status ng Bini. So parang ako nakikurious ako, paano kaya kung umuwi ako? Say pa niya sa naturang review. At habang sa kabilang balita naman, Dasuri, natuwa pang madamay sa Maveline breakup. Parang ang ganda ko. Inamin ng actress dancer na si Dasuri Choi na nung unang nachismis na siya raw ang third party sa breakup ni na Mavi Legaspi at Kylin Alcantara ay talagang natuwa siya. Iyon daw ang first reaction niya nang bumalandara sa mga diaryo at online entertainment sites na siya ang dahilan kung bakit nawasak ang relasyon ng former kapuso couple. Sa guesting ni Dasuri sa episode ng Fast Talk with Tito Boy Abunda, kahapon kasama ang kanyang BFF na si Valen Montenegro. Nahilingan siyang magsayaw o national TV para sa Dasuri para kay Mavi. Pagkatapos naman humataw ng dalaga, natanong ni Tito Boy kung bakit siya nadamay sa Maveline breakup at totoo bang siya ang dahilan ng hiwalayan. Alam niyo po ba ang reaksyon ko nung natuwa ako? Dahil hala, pumasok pa ako, ibig sabihin available pa ako. I mean parang ang ganda-ganda ko. Bagets yung ano. Guys, thank you so much. Ang natatawang tugon pa ni Dasuri Choi. Matatanda ang noong February mariin na pinabulaanan ng South Korean social media personality na never siyang naging third party at hindi totoo ang akusasyon ng kanya na ahas, homewrecker at other woman. I think they're talking about the issue from late last year. So I'm officially saying I'm not a third party, okay? I will not try to be a third party in my life because I didn't grow up like that. I was raised by my parents na super bait. Wala talagang mangyayari sa akin na maging third party, okay? Aniya pa. Sa ngayon ay single pa rin si Mavi, habang si Kylin ay super happy na sa piling ng bago niyang boyfriend na si Kobe Paras. Sa isang panayam nabanggit ni Mavi na nakamove on na siya kay Kylin at sa katunayan ay masaya siya para sa dating girlfriend at kay Kobe. The person's happy and I am happy for them. Kaya naman sabi ni Dasuri, wag na lang siyang damayin sa mga issue kasi hindi naman totoo ang issue na naging homewrecker siya or naging messer siya ni Mavi Legaspi. At sa isang kabalimang banda, hindi naman sila mag-asawa ni Mavi para sabihing homewrecker. Magjowa lang daw si Kylin at si Mavi. Pero ang sabi naman ni Dasuri, wala talaga silang relasyon ni Mavi at magkaibigan lang sila.